Hello guys. Ah, Meron na naman tayong tutorial. Okay? So, gagawin ko ito sa aking router na CBT na merong USB port. Kahit anong router po na may USB port. Okay? Ano nga ba itong ituturo ko sa inyo? Okay? Meron tayong USB, pen drive. Ito po 32 gig po ito. So ganito po, i-open lang natin ng ating OpenWRT. Dapat naka OpenWRT po, no? So refresh natin. Kung mapapansin nyo po, ito po para sa mga mabababa ang dito sa may software, yung ROM disk space natin. Yan. Tulad sa akin, 8.63 MB na lang ang free. Okay? So, paano natin gawin itong 30 gig something or 28 gig? Siyempre, may bababawas pa sa 32 gig ko. So, with the use of this USB, extend natin ang kanyang disk space. Yan. Basta sa mga naka-open WRT na router ito na mayroong USB port. So, much. Para kasi dito, alam naman natin ng AdGuard home. Yan. Update list lang natin, no? Makikita natin failed. Okay, kung failed na ganyan, system muna tayo para makapag-OPKG update tayo. Sync natin ang browser, ang time. Yan, nakasync na. Then, pagdala tayo ng software, pag-update list natin, OPKG update yan. So, ang mangyayari is patatapyasan pa tong 8.63 natin once nag-update tayo. Alright? Dapat po may internet connection po tayo, ha. Ayan. So ayan, check pass na. Dismiss natin. Ayan, makikita natin pag-install tayo ng AdGuard home. Okay. Yung AdGuard home is 9.62 MB. Paano pa pag na-extract yan? Pag na-extract yan, once in-install natin at extract dun sa ating disk space, kakain ng 100 something, 70 MB to 100 something MB ang AdGuard natin. So, hindi natin pwedeng ma-installan dito sa ating router pag ganun lang onti ang ating disk space. Okay, let's try. Sige, install natin. Okay. So, ang aking you see, kita nyo, errors, cannot install AdGuard to root sa ating router kasi kulang siya. We have only 8.4 MB, 8,472 kilobytes sa ating file system, sa ating overlay. So, overlay file system natin sa FS tab natin, file system tab, is ang kanya lang sa is 8.4. Ayan, 8.4 MB. The AdGuard home needs 32,730. Okay, cannot be installed. Okay, so kahit anong gawin natin, hindi natin ma-install. So ang remedy natin, gagamit tayo ng to para ma-extend natin ang ating disk space. Okay, so let's go. Log out muna natin yan. Okay, bagong i-reset muna natin yung ating router. So default pa lang 1.1. Install muna natin bago tayo mag-configure dito sa ating router. Extend muna natin itong ating disk memory. Okay, so let us start.
Now, let's off. Eto, bali, format nyo muna ng FAT32. Na-format ko na to ng FAT32. Then, let's go and put it in our router. Ayan, lalagay ko na siya. Okay. Lagay ko na siya. Alright, nakalagay na siya. Makikita nyo, nakalagay na siya. 32 MB, okay. Lapag ko na muna dyan. Okay. Now, first thing to do is open your PuTTY. Kung ano man lang yung PowerShell or whatever, basta mapasok nyo ang SSH ni OpenWRT. Yan sa aking PuTTY. So, may dati na ako nakasave. So, cancel muna natin para simulan. Open natin yan. Siyempre, ang IP is dalawa tuloy. Ang IP is 192.168.1.1. Yan. Then, click ang SSH. Then, open lang natin. Ayan. Then, accept. Accept natin. Okay. Tanggalin ko na yung camera ko, ha? Ito na. Okay. Yan. Yan mo na. Diyan na yan eh. So, ito na. Pagpasok na sa PuTTY, root. Then, enter natin. Ayan. Pasok na tayo sa SSH ng ating router. Okay. So, first thing to do is OPKG update. Yan. KG update muna natin. Then, bago yan, mag-browse muna tayo. Ang gagawin kasi natin is, ang tawag dyan is xroot. Okay. Extension root. So, yung root ng ating factory system, yan, i-extend natin. Okay. Para maka-install tayo ng iba't ibang software like AdGuard na require ng malaking disk space. Okay. So, first thing to do, ayan, sa installation, kalagay naman dito is OPKG update. Tapos na tayo dyan. Then, ang susunod natin dito, ito. Install natin ito. Copy. Let's go to our there. Minimize natin ito para maganda. Oh my God. Lolo ko talagang aking. So, let's go here and paste that. Then, enter. Try lang nating matapos yan. Ayusin ko lang ito. Dito, alright. So, palagay pa natin. So, okay. I-install siya. Wait lang natin. Install na yung mga mod na yan. Lagay natin dito para ito, ligitan natin ng konti. Yan. So, ito yung first of OPKG update. Tatapos na tayo. Then ito, kopyahin ito. Then paste dito, enter. Ayan na siya. Nag-i-install na siya. Ha? Hintay lang natin matapos ito. Okay? Kailangan may internet kayo, ha? Alright, tapos na niyang ma-install lahat. Okay. Then, check natin kung madedetect ang ating USB. I-type lang nyo ito. Ayan, copy nyo ito. Copy. Let's check kung meron. Enter. So, makikita natin empty block 2, 3, 3, 4. Bayaan nyo na yan. Ang kailangan nating makita ito SDA. Ibig sabihin, yung SDA, ito po ang inyong USB drive. Okay? So, ibig sabihin, na-detect na niya. Detect na niya. Alright. So, na-detect na niya ang ating device na USB sa ating router. So, next is partitioning and formatting. So, ipa-format natin sa ano to, sa extension 4. Okay? Kasi, naka-FAT32 siya eh.
Okay, so unang-una, ito muna. Yan. Ipa-detect natin ng SDA. Click natin, then enter. Okay, good. Pumasok. Then dito tayo sa ating pangalawa, yung parted to, yan, ganyan ha, walang sosobra. Copy. Every line is new command. Okay, then enter. Yan, so okay na. Then let's go to the device. Isang line na naman. Yan, copy. Then put there in your putty, then enter. Okay, ibig sabihin success yan pagka nakita nyo na yung root nyo. Then let's do and copy this command, copy, then paste here, and then enter. Yan, sabi niya contains a VFAT file system. So okay, proceed. Yes, let's type Y and then enter lang ha, enter. Yan, hintayin natin matapos yan. Yan, ibig sabihin pino-format na niya. Okay, so wait lang natin. So nakita nyo 32768 blocks. So sakto sa atin na yan. Yan, pero MB lang naman ang kakainin ni AdGuard. Okay, so mamaya na yung AdGuard na yan, i-extend lang natin ng ating yan, tapos na. Alright, so natapos na yan. So tapos na tayo rito. Configuring the X-root na tayo kasi ayan na, na-detect na niya, na-format na natin na kailangan para gumana tong si X-root, diba? Alright, then ito ang mga command. Okay, so mounting na tayo. So ito muna first, right click, copy, then proceed, paste, enter natin. Okay, good. Second, copy, paste, enter. Okay, good. Then ito, UCI, delete. Yan, copy, and enter. Okay, then UCI set, mount, copy, paste. Alright, good. Then ito naman isa, UUID nya, copy, sige, and paste. Alright, ito naman isa, mount, copy, paste, enter. Then pinakalas UCI commit, commit fstab, enter. Then tapos na tayo sa configuring Xroot. Configure na natin si Xroot dyan. So let's configure naman yung root data. Alright, pinaka-root na tayo ngayon. I-mount lang natin ng entry ng original overlay. Okay, yung overlay natin is ano lang, yung original root overlay natin is 8 point something MB. Ngayon magma-mount na tayo ng ating USB. Okay, eto na yun. So yung orig, block natin yung info nya, tapos bla bla bla. Yan na yung config nya. Copy. So wala kayong gagawin dito, pero copy paste na lang. Alright, yan nyo, lahat ng mga commands na yan ilalagay ko sa isang notepad, text. So ilalagay ko sa description para ma-download nyo, para hindi na kayo maghahanap dito sa OpenWRT website. So paste natin yan, enter. Goods, pasok. UCI, isa-isahin natin ha, wag yung buong copy ha. Yan, then enter, kasi baka mag-error. So every line is a new command. Okay, alright, yan ang isipin nyo ha. Yan, then enter natin ulit. Tapos dito tayo sa may orig, parang magswap lang yan. Copy, enter,
Pop. Goods. Next. Yan. Copy. Enter. Boom. Then, commit ulit tayo. Pam. Enter. Okay, tapos na tayo sa configuring the X root. Ngayon, magta-transfer na tayo ng data from the original root to our USB. Okay. I-mount na natin yung device. Ito kasi yung USB nyo eh. Ito yung command ng device. Ito yung USB natin. USB pen drive natin. So, i-mount natin. And then, after natin i-mount, ikokopya natin lahat yung original root papunta dun sa ating pen drive. And pagkatapos nun, magre-reboot tayo. And then, let's check kung nabago na ang ating disk space. Copy natin yan. Okay, mount natin yung device na. Enter. Goods. Then, ito yung command na kokopyahin niya from orig to the orig root to our mount device. Ito. Click natin dyan. Enter. Boom. Yun. Kita mo? Lahat yan. Kopya na niya lahat yan sa ating storage device na pen drive. Okay? After that, nakikita natin, no? Dito, pag-login natin sa ating system, software, kita natin is 8.63 MB lang siya, no? Okay, log out muna natin. Let's try and reboot. The last command, reboot. Click, enter, and we're done. Magre-reboot po ang ating router dyan. Hintayin lang natin na mag-connect, okay? So, pwede na nating i-close ito, puti. So, itong video na to is for X-root lang, ha? Extension root. Extend natin ng root para maka-install tayo ng mga software na kailangan natin. Kasi, yan, enable, Ethernet, hintayin natin mag-connect. Okay. Kasi meron tayong mga software na kailangan ng malalaking disk space. Okay? So, gamit tayo ng USB. So, hintayin natin. Identifying pa lang, ha? So, lahat ng mga to yan. I-ano ko sa inyo. Ilagay ko na sa isang text pad para tawag nito. Copy and paste na lang kayo. Meron na kayo. So, hintayin lang natin mag-connect, ha? Okay. Sa RUGI, pwede rin. Basta naka-open WRT. No problem yan. Basta merong USB port. Okay? Ayan na. Ibig sabihin, connected na yan. So, refresh. Yun. Login tayo. Then, let's check our software system. Boom. Kita nyo na po. Zero used. 28.67 gig free. Alright. Ayos na. Then, mag-update please ulit tayo. Lumaki na po ang ating disk space. Okay. So, ayan po. Ayos na. So, ayan. Lumaki na ang ating disk space. Okay. Alright. Ayan. Nag-copy KG. Oh, yeah. My God. Yata talaga itong aking mouse. Ayan na. Diba? Okay. So, ayan. Ang hirap naman ito. Sariwa pala. Ayan. USB lang. Sa aking ZBT. Okay. So, ayan. 28 point something na. So, check natin. Sa susunod na video ko, paano mag-install ng AdGuard. Okay. So, na-configure na natin siya ng ganyan. Okay. X-root. Okay.
kinonfigure na natin siya. And any OpenWRT na router na merong USB port, okay? Pwede nyo gawin ito. Alright? Walang pinipili ito kung anong router siya, anong ganito, anong version, or whatever. Preferably, mas maganda kung latest version siya. Okay lang din naman kahit hindi latest. Gagana pa rin siya. Pero mas maganda kung naka-latest version ng inyong OpenWRT. Okay? So, ayan na siya. So, we can install kung anong gusto mong mga software. Okay? So, lumaki na siya. Okay? Lumaki na yung ating disk space dito sa software. Okay? So, makikita natin may mount points na. Click natin yan. Makikita natin yung mounted natin. Yung overlay natin, makita mo, ayan na. Diba? Iyan na siya. Okay, yung 32 gig ang nilagay ko kanina. Ang use pa lang is 6.28 MB. Diba? Kasi yung ROM natin, 16 MB lang to, diba? So, kanina meron tayong mga something 8.6. So, 16 MB lang talaga. Yung ano pa, yung firmware ng OpenWRT, kinain pa yung 16 MB, di ba? So, kaya yung nakalagay rito is 8 point something lang ang natira for your software, di ba? Na kung mag-install ka pa ng ibang mga software, kulang na. So, kaya yung iba, AdBlock, SQM, ganun lang. Yung SQM, ang dami mo pang nilagay doon, kinonfigure mo pa, ang dami mo kinonfigure doon. So, kakain pa rin ng space yun. So, ganun yun. Okay? Okay? So, ngayon, pinalitan natin yung overlay natin. Ito, yan, naging 32 MB. 32 gig na siya. So, pagpunta mo na software, dami na yan. Marami ka na mai-install na software dyan. Yan. Yun nga lang, wala nang tanggalan USB mo doon sa likod. Okay? At least, doon na kasi mai-install lahat ng inyong software na i-install. Okay? So, hanggang dito na lang. Next is yung AdGuard. Paano natin install yung AdGuard. Okay? Bye-bye.